Maganda po itong ating tatalakayin. Talagang panibagong katiwalian na naman ang binulgar ng ating Pangulo. Nagpunta pa po ron sa may Cannon Road. Diyan po sa Baguio. Panibagong katiwalian. Sabi nga ni Pangulo, walang silbi. Gumastos tayo ng 260 million pesos na naman. Daan-daang milyon po ang ginagastos. Wala namang mga silbing proyekto. Hindi na po to flood control. Ito naman po yung mga pansalo sa bato. Alam nyo riyan, madalas po dyan sa Cannon Road at dyan sa mga paakyat sa Baguio, madalas po yung mga landslide dyan. Mga bato po yan, no? Gumagastos ang pamahalaan ng daang milyon. Ito pong proyektong to, 260 million na naman ang ginasto. Samantala, sekretary pa rin si Bonoan, anak ng tinapay. Ano ba naman yan? Mga kapatid, magandang araw sa atin lahat muna. Magandang araw sa atin lahat. Eto na naman po tayo, no? Another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Another katiwalian na naman po. Another galit na naman. Another hindi mo maintindihan pagmumukha ng ating Pangulo. Pero ganun pa man, wala lang. After na magalit ang lahat, after na galitin, bobueltahan lang po ng mga kongresista na yung mga nag-aakusa pa po, katulad ni Mayor Magalong, pinagtutulungan na po kung sino-sino na pong congressman ang gustong ipatawag, no? Hindi po tatantanan ng mga congressman ang mga nag-aakusa sa kanila ng katiwalian. Baliktad eh. Hindi yung mga gumagawa ng mga katiwalian ang hindi nila tatantanan eh. Ang hindi nila tatantanan, yung mga nag-aakusa sa kanila ng mga katiwalian. Binabanatan po ng mga congressman si Mayor Isko Moreno, si Mayor Magalong. Ngayon po, pati po si Vico, binabanatan na rin po ng mga media. Mahirap po talaga pag ikaw ay nag-e-expose. Pag ikaw po ang nag-e-expose ng mga katiwalian, ikaw ang babanatan. Ngayon, nagtataka pa ba kayo? Bakit po binabanatan yung mga Duterte? Galit po sila sa mga nag-e-expose. Bakit hindi kayo magalit kay Pangulong Marcos? Siya nag-expose nito. Magandang araw sa atin lahat. Bonoan, hindi matanggal-tanggal. Eto. Malulupit talaga, no? Eto po. Okay. Pakinggan po natin si Pangulong Marcos sa kanyang mga galit na pahayag tungkol po dito sa walang silbi. Bagong araw, bagong katiwalian, bago na naman pong expose. Tinitiyak ko sa inyo, si Bunuan pa rin ang sekretary natin. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana pareho lang. Kung wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana pareho lang. Kung wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope. Narinig nyo po? Pareho lang. Parang walang ginawa. Pucha, parang ghost project din pala yan. Gumastos na naman ng galit na galit tayo. 55 million lang yung ghost na, yung ghost flood control project doon sa, doon po sa Bulacan. Ito naman po,
nagpatayo ng 260 million. Wala naman pong nasasalo para po saluhin. Kasi po, umulan lang ng konti dyan sa may Quezon Road. Hindi na madaanan. Bakit? Nagla-landslide, maraming bato. Taon-taon, hindi lang po taon-taon yan. Mayat-maya po yan. Kung kada uulan na malakas, ganyan po ang kalagayan dyan. So para po, dahil magagaling ang mga inhenyero natin dito po sa DPWH, napakagagaling mag-isip ng mga proyekto, no? Slope protection naman daw po. Slope protection. Sasaluhin lahat ng mga bumabagsak na mga bato at mga lupa diyan para po tuloy-tuloy kahit bumagyo, umulan ng malakas, may sasalo. Ano po sabi ni Pangulong Marcos na mismo? Parang walang ginawa, walang epekto. Gumastos ng 260 million, walang epekto. Pero dahil dyan, kala nyo, di ba? At dahil dito, tinatanggal ko na lahat ng mga engineer dyan sa DPWH dito sa region na to. Dapat po ganun, Mr. President. Ha? Po siya, wala naman tinatanggal sa pwesto. Wala. Tapos, ang palpak na nga yung buong DPWH. Palpak na nga yung buong DPWH. Sino po nag-iimbestiga sa flood control at saka dito sa mga katiwalian na to? DPWH pa rin, sibunuan pa rin. Palpak na. Hindi pa rin natatanggal. Kaya po walang takot Mr. President, wala pong takot. Lahat ng contractor, lahat ng mga district engineer, lahat ng mga regional director, pati po yung mga nagpopondo sa kanila ng mga congressman, o kung may nagpopondo rin daw ng mga senador, wala pong natatakot. No? Paano sila matatakot? Wala nga tinatanggal mismo. Dapat po dyan, Mr. President, yung DPWH matagal nang tanggal. Tapos yung DPWH, bukod po sa, ang problema, ganito no? Di-expose ng expose. Nakita ni President Marcos, wala isang araw na ginawa daw doon sa Bulacan, yung flood control. Eto naman, parang walang ginawa. May ginawa, pero hindi naman nakakasalo. Ewan ko. Dito siguro yung mga bagsak yung mga bato, doon nagpatayo kasi mas madaling magpatayo doon. Mahirap dito Palpak na po ang mga pinapakita ninyo. Kayo po ang nagsasabi sa amin na palpak yan. Ano po ang aksyon ninyo? Yun naman po yung gusto namin. Kay President Duterte, humihingi lang po ng lagay sa NAIA. Papakain ko sa inyo yan. Diba? Yung pastillas. Eto po, hindi po to lagay na libo lang. Hindi po to lagay na milyon lang. Daan-daang milyon, bilyon po. Bilyon. Wala rin po kami, kinakantsawan nyo. Walang ginawa. May yung flood control projects, ghost flood control. May mga nagawa, wasak agad. Walang paglalagyan May ginawa, wasak naman agad. Walang ginawa, ghost project. Gumawa naman, wala namang bakal. Kaya warak agad. Lahat, panay kapalpakan. Tapos, buhay pa rin. Wala natanggal kahit ano. Siguro na-realize ni BBM. Galit na galit siya. Bakit walang ginagawa? Na-realize niya na, teka, tauhan ko pala yung DPWH Teka, yung may control pala ng budget, pinsan ko. Nakaugat din sa inyo yan, Mr. President. Yung mga kapalpakan na yan, pinsan nyo ang may control ng budget, hindi nyo kayang makontrol. Yung pinsan naman, daldal na magiging open tayo. Isang tanong lang ni Toby Chanko, sino yung mga miyembro niyang mga small committee na yan? Sino yung nag-i-insert? Asan yung meeting? Asan yung
Paano kayo maniniwala sa inyo na open lahat yan? Eh, congressman pa yung nagtatanong, hindi nyo na masagot. Congressman pa yung naghahanap. Sabihin nyo kasi kung sino yung mga nag-insert ng project. Kasi yung mga nag-insert na yan, yan pala yung may mga katkong din. Bukod sa mga normal na katkungan, pag in-insert mo pa yung budget mo, may katkong ka pang mas malaki doon. Pag insertion lang pala yung budget, mas malaki ang katkungan. Inaalaw nyo yung kurakutan eh. Tapos galit din kayo. Yun yung nakakatawa. Imbis na kami magalit, kayo pa nauna nakikigalit lang kayo sa amin. Nakakagalit po ng mga walang silbi. Daang milyon po yan. Habang nagkakandakuba yung mga Pilipino rito na kumikita ng minimum wage. Tapos makikita namin na inaaksayan nyo. Nabalita pa, uutang na naman kayo, 2.7 trillion. Ngayon lang ako nakakita na trillion na inuutang sa isang taon. Ha? Tapos, ang lalakas nyo pa magsabi na nagbaon sa atin sa utang itong si Pangulong Duterte. Uutang kayo ng trillion, 2.7 trillion. Mahigit 1/3 ng budget natin uutangin. Wala naman kayong ginagawang, wala na paparusahan eh. Paano kami maniniwala na totoo yan? Galit lang kayo para makita namin na galit kayo. Alam na ng buong Pilipinas kung sino may kasalanan. No? Ang may kasalanan po niyan, yung sa buwatan ng mga may kontrol ng pera. Alam na namin kung sino may kontrol ng pera noong nakaraang taon. Si Saldico at saka yung pinsan nyo, Mr. President. Bakit wala kayong magawang hakbang? Alam na rin namin kung saan maraming korupsyon. Teka lang muna, kulang kayo. DPWH pa lang yan. Flood control lang muna. Ito po, mga highway na at kung ano-anong infrastruktura na. O, 1 trillion po ang budget. Alam niyo po ba kung magkano ang budget ng flood control ng lintik na mga na to? Mga flood control natin. Ito po, tinanong na natin yan kung magkano. Oh. Ang flood control project po natin ngayon ay 275 billion. Wala pa pong insertion yan na hindi pa sila naglilipat. Lalaki pa yan. O, ikalawa, magkano po yung... Ngayon, nakita natin ngayon, hindi na lang po. Ang dami po nun. Dapat nga yan, zero na yung flood control na yan dahil wala naman napipigilang baha. Pero hindi po eh. Dahil habang nariyan yung mga magna na yan, habang pinupondohan ng ating mga congressman at mga senador, tuloy-tuloy po ang nakawan dyan sa flood control. O ngayon, natuklasan na natin. Mas malaki po ang pondo ng infrastructure kaysa sa flood control. Ang infrastructure po natin ay nagkakahalaga ng 881 billion. Wala pa po sa kalahati. 1/3. Wala pa po sa 1/3 yung nakapokus lang tayo sa flood control. Eh, paano po itong mga highway, paano itong ibang infrastructure na 260 million, tagasalo ng bato. Tapos walang silbi. Ilan pa pong pinatayo sa panahon ni Marcos ang daan-daang bilyon na kalsada, highway, daan-daang bilyon na tulay na matutuklasan natin. Ngayon, nagtataka pa ba kayo? Bakit nagbabagsakan yung mga tulay na natapos sa panahon ni Marcos? Tapos lahat isisisi nyo kay Duterte. Eh putya, tignan nyo nga yung mga pinakita. 40 mamahaling sasakyan. Gagamitin ng isang pamilya. Isang pamilya ng kontraktor. Hindi na nahiya. Na pinapakita pa. Ito namang mga taga-media. Ano sabi sa inyo ni Vico Soto? Imposibleng hindi kayo binayaran. Lahat po na nag-e-expose, sila na ngayon ang tinitira. Tumira na to si Arn M.
Oh. Imbis na tirahin mo si Babaw at saka si Corina Sanchez, bakit nila ini-interview? Ang tinira mo yung nag-expose, si Mayor Vico Soto, ganyan po sila. Ikaw na yung nag-expose ng katiwalian, ikaw patitirahin. O, tignan nyo ngayon, tira si Chua kay Yorme, tira si, ang dami pong tumira ngayon kay Magalong. Ang dami na. Pati si Conggun, si Abante, si Ortega, lahat na yata ng mga congressman na tumitira na ngayon kay Magalong. Kinakailangan daw dumalo si Magalong. Pucha, parang suspect na si Magalong. Ang treatment nila sa mga naglalantad ng katiwalian, suspect. Kinakailangan si Magalong. Ang linaw na sinabi ni Magalong. Malinaw yung sinabi ni Magalong. Merong katiwalian dyan. Yung bigayan ng DPWH, lahat ng katiwalian nilalantad ni Magalong. Gusto nila si Magalong pa maglabas ng ebidensya. Huwag daw siya bintang ng bintang. Ito po, bago to. Oh. Hindi po to luma. Ngayon lang po to lumabas sa Inquirer. Ang sabi po, si Conggun naman to. If Mayor Magalong believes public funds were misused, he should help us prove it in committee. Bring the project list, procurement papers, disbursement records, put the facts under oaths. Putya, saan kukuha si Magalong ng mga disbursement record, mga procurement paper? Kayo ba magpo-provide? Ang linaw na sinabi ni Magalong, oh. Nagbo-volunteer siya para makakuha siya ng ebidensya. Oh, nagbo-volunteer siyang pamunuan itong investigasyon. Ayaw naman siya. Dahil ang gusto niya mamuno, wala pa pong binubuo na investigasyon. Yan po, kanya-kanya yan, yung Senado tsaka yung Kongreso. Maniwala naman kayong Kongreso. Tama ba yung... ang alam lang nilang imbestigahan, Duterte. Palalabasin lang, Duterte. Oo nga, Ramil, pero hindi para siya ay maging suspect. Bakit siya sasalang doon? Bakit po kayo lalaro sa kanila? Laro ng mga congressman yan eh. Bobo ba si Magalong? Nakita na nila yan. Ginagamit yung mga investigasyon na yan para idiin yung mga kalaban nila. Kayo naman, no? Sa tingin nyo ba hindi nila... Bakit may Quadcom? Bakit may Tricom? Bakit may investigasyon si Chua? Lahat yan para sa Duterte. Kailangan daw, ito daw ang dalhin. Ha? Kinakailangan daw dalhin ni Magalong yung mga papeles. Sa papeles, Conggun, sa papeles, maayos ang papeles ninyo. Ang mga magnanakaw, yan ang list na kanilang gagawin. Ano yan? Ang sinasabi ni Magalong, may under the table. Ano yung ibig mo sabihin? Nagpirmahan? Procurement? Wala kang makikita. Ang mga illegal magtrabaho, malinis ang mga papeles niyan. Patutunayan ni Magalong sa pamamagitan ng papeles? Hindi pa ba sapat na katiwalian yan? Walang flood control project pero may kumobra. Hindi pa ba sapat na katiwalian yan? Mismo ang nagpunta ron si Pangulong Marcos na. Sa tingin nyo wala pang katiwalian yan? Ano ba kapangyarihan ni Magalong para manghingi ng mga papeles kung kanino? Alam mo, Connie Javier, kung ano man yung ibig mong sabihin na boy dede ko, gusto mo ba dumede sa akin? Walang katuturan yung mga utak nitong mga
Seryoso usapan namin, pambobo yung mga puna mo sa akin. Tirahin mo ko sa mga sinasabi ko, hindi yung boy dede. Bakit? Nakita mo na ba dede ko? May interest ka ba? Alam ko, minsan lang ako nagpakita eh. Inano mo ba yung video na yun? Araw-araw mong pinanonood? Amoy mo muna daliri mo. Kung ano amoy. Lentik ka. Yun lang masasabi mo sa akin. Ang dami kong binato sa amo mo. Tapos sasabihin mo, boy dede lang ako. Ano ba namang utak yan? Kanya kayo kababaw kasi, hindi nyo kasi kayang... Oh, balik tayo sa mga normal na tao. Kaya hanggang ngayon, bilib na bilib ka dyan dahil kaperasito lang utak mo eh. Yun lang alam mo sa akin. Sagutin mo yung mga sinasabi ko, hindi yung, oh, ito, boy dede. Boy dede. Ang tagal na no. 3 taon mo na akong pinanonood yung video ko na yan na minsan ako nagpakita ng dodo. Obsession yan. Balik na tayo sa mga normal na tao. Ang gusto nila, si Magalong, imbitahin nila, 'di ba? Pag walang dalang mga dokumento, saan kukuha ng dokumento? Ang mga terador po, matagal na nilang ginagawa yan, maayos. O, anong dokumento ang gusto mo makita? Walang flood control, pero merong completed. Yun ba dokumentong gusto mo makita? Completed, permado yun. Maayos lahat ng dokumento ng mga magnanakaw. Hindi ka dyan makakakita. No? Makikita mo sa actual kung may project ba o wala. Puntahan nyo ron. Bakit si Magalong... Pumunta kayo ron kung gusto nyo talaga na investigasyon. Puntahan nyo ron. Meron ba o wala? O wala. Wala pala. Marupok ba o wala? Gayahin nyo yung amo nyo. Dakutin nyo yung semento at durugin nyo sa kamay nyo. Tapos sabihin nyo matibay, maayos yung proyekto. O ngayon, dahil may mga katulad ni Magalong, yan ang pagtutulungan na nila ngayon. Palalabasin nila, wala ebidensya si Magalong. Lahat yan. Ilang congressman na bumibira ngayon kay Magalong, si Abante, pati si Anticler, tapos ito si Conggun. Titirahin nila ng titirahin. Lahat ng mga wawasakin nila yung pagkatao. Kaso, wala nang naniniwala sa inyo eh. Pucha, si Vico Soto, wawasakin ng isang Arnold Clavio. Sino ka, Arnold? Alam na alam namin. Minor de edad si Sara Balabagan noong araw. Pinabantay sa'yo. May asawa ka na nun, ha? Oh. Nagsorry ka na ba sa Madlang People? O pati si Richard Gomez pala, tumitira na. Oh, ganun po yun. Ano kasalanan ni Magalong? Pwede nga siya hindi makialam. Kaya maganda na nanalo si Magalong. Nanalo si Marcoleta eh. Naku, talagang napakalaking bagay po ng pagkakapanalo ni Marcoleta. At ang laking bagay din na sa kanya yung Blue Ribbon. Ang flood control project po ay 275 billion lang po ngayon. Billion pa rin ha. 881 billion. Hindi pa po nag-iimbestiga. Senator Marcoleta, DPWH pa rin po. Imbestigahan nyo rin lahat ng mga highway, lahat ng mga tulay. O ngayon, matitigil na kayo ngayon sa kangangawan nyo na pag may bumagsak na tulay, kasalanan ni Duterte. Alam nyo na ngayon kung bit nagbabagsakan yung mga tulay na yan. Alam nyo na ngayon kung bakit yung mga palpak yung mga pinatayo ngayon. Ang lalakas ng mga bigayan eh.
Oh. 40% na lang natitira ayon sa mga expose nila Lacson. Yung 60% po siya, mahigit kalahati. Sa lagay-lagay. Naknang tinapay na gobyerno to. Pero buhay pa rin lahat. Si Bunuan, siya pa rin ang sekretary. Wala po. Sino po matatakot niyan? Alam ko iniisip ngayon ng mga congressman, ng mga senador na kasabwat, mga kasabwat, yung mga kontraktor, wala naman yan, lilipas din yan, hayaan nyo lang yan. Yung mga Duterte, madadaldal lang yan, walang power yung mga yan. Si Vice Ganda nga, hindi nila mapaano. Oh. Darating din po tayo dyan. McDonald's po, tuloy-tuloy lang po ang wag natin pagtangkilik dyan sa McDonald's. Para maramdaman na may-ari ng McDonald's na mababawasan yung kita nila. Bakit kaya si Bunuan po dyan ang... Alam mo, Mr. President, kahit na ilang ikot mo pa, kahit na sa'yo na namin natutuklasan yung mga katiwalian, hindi pa rin bilib sa'yo mga tao kasi wala ka namang tinatanggal man lang. Tanggalin mo yan, imbestigahan si Bunuan, tanggalin yung mga district engineer na yan, mga regional ng DPWH. Hanggat wala po kayong tinatanggal dyan, sa mga taga-DPWH, hanggat walang napapakulong ng mga kasabwat nilang politiko, mapa-congressman, mapa-senador, o kung may iba pang kasabwat, wala, hindi po matatakot yan mga yan. Pinagtatawanan lang tayo niyan. Daldal lang ng daldal ang mga Duterte, pero wala namang kakayahan yung mga yan dahil tawa-tawa lang. Wata-wata lang sila, Mr. President. Ano to, palabas lang lahat? Hindi po dapat na palabas lang to lahat. Correct. Yung mga nag-iingay po na may anomalya, sila po yung pinasasama, sila po yung gustong masibak. Baka pag dumalo yan si Magalo, ipakontempt pa yan. At hindi lang po yan yung katiwalian ng DPWH. Ibig nyo sabihin, alam na po natin ngayon na yung DPWH, yung mga flood control project ay malaki po kinita ng mga kontraktor, malaki po. Ito ngayon ang susunod na tanong. Yan ba mga kontraktor ng DPWH ng flood control? Wala silang kinalaman sa pagpapagawa ng mga tulay. Mas malaki po yung budget ng infrastructure. Mas malaki po yung budget. Wala pa po nasisilip dyan. Ngayon pong may nakita na si BBM na 260 million, wala naman pong epekto yung ginawa. Para lang may masabi na may nagawa siguro. Wala naman daw nasasalong bato. Imbestigahan na rin lahat ng mga pinakamalalaking kontraktor, wag lang po flood control. Pinakamalalaking kontraktor din po ng mga highway, ng mga tulay. Tsak, sila din yan. Alam nga namang dyan lang sila sa... mas malaki po budget na to. Yung buong DPWH na po na budget. Nagtataka po ako noon, anong kinalaman ng DPWH sa pagpapatayo ng mga classroom? Alam niyo po ba, DPWH din na nagpapatayo ng mga classroom? Na kasi yung sistema May sistema na kasi yung DPWH ng bigayan. Pag pinadaan pa sa DepEd, lalo na nung panahon ni BP Sara, na hindi nila maiisahan yung DepEd, hindi sila kikita. Kaya pati yung mga classroom Kaya yung mga naninisi sa DepEd,
na kakulangan sa classroom. Pucha, DPWH na rin po yan. Boss Bas, ano masasabi mo sa sinabi ni SB na wala ka raw radio show? Siya naman walang bilang. Wala na po kami radio show. Imagination lang po namin yun. Okay na ako walang radio show pero may bilang. Eto, bilib ako rito sa mga nanonood dito eh. Ha? Mga pansilan ng pansilan ng mga papansin. Hindi hindi ko pinapansin eh. May tinitira ako ron sa boxing pero hindi yan tao na yan dahil wala namang bilang. Ayun, mga pansila. Lagi nilang tinatanong. Gusto i-promote eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasabihin ng pangalan yan dito para ma-promote siya. Wala pong bilang niya. Bilib na bilib ako. Tatandaan ko na yan, tao na yan, kung sino yan. At isa pang sablay mong mga tanong tungkol dyan, tatanggalin na kita sa channel na to. Ngayon na. Halatang halata ka na eh. Halatang halata ka na napans ka niyan, ha? Sige. Tinanggalan na kita ng karapatan na makapag-comment habang buhay. Alam ko na yung mga gimmick nyo. Alam ko na yung mga gimmick nyo na yan. Pinopromote nyo at may expense yung mga walang katuturan. Yan ngayon. Manood ka na lang. Hindi ka na makapag-comment. Kung magbago ka na lang uli ng channel mo. Simple-simple ka lang. Tanong mo nga to. Wala pong, yung Birada Aguila po, imagination lang natin lahat yan. Nakapanood na ba kayo ng Birada Aguila? Imagination lang natin lahat yan. Hindi po totoo yan. Simple lang po yun. Ano yan eh, tauhan nung nagpo-promote siya ng Ayan, kapopromote mo. Nawalan ka na ng karapatang mag-comment. Walang kwentang radio show kasi bayaran ka mo, wag mo isali si Idol. Okay, sige na, ano na tayo? Tuloy na natin. Mga pa-extrang ganyan, nabenta na siya. Ano ba ba ang tatalakayin natin? Vice Ganda, nako, talagang pinagmamalaki niya. Bago may award siya, PAMAS. Pero hindi niya maipagmalaki yung bago niyang endorsement. Inaabangan na namin. Pinagmalaki mo, may bago kang endorsement. Inaabangan na namin yung ini-endorse mo. At ibo-boycott namin. Parang sinasabi niya, walang epekto yung boycott nyo. Utot nyo. Bakit? Pag nakita ng McDonald's na naapektuhan na yung kanilang yan. Hindi kami kakain dyan. Lahat ng mga Duterte. Tiisin nyo. Kasi habang buhay tayong iinsultuhin ito. Pinagmalaki pa sa atin na meron daw siyang bagong... eto pa po. Ang hindi pa po natin nasisilip, wala pa pong sumisilip, yung pong ating tinatawag na mga ayuda. Hindi po ako naniniwala na yung mga ayuda na yan ay naipamigay ng gusto o naipamigay ng malupitan. Parang hindi ako makapaniwala na ang laki ng budget sa ayuda tapos naipamigay sa tao. Kakait lang namin sa Jollibee. Tama yan kasi iniinsulto tayo nitong mga katulad nito ni Ganda.